What is up with you guys? Jaden here again and welcome to another video. So for today's video guys, yes, it's 2025. Akalain nyo yun? Ang bilis ang panahon. Happy New Year guys. So I actually did a review about the iPhone 11 Pro Max in 2025. Worth it pa ba or outdated na? Yes, sana napanood nyo na yun. Another review na gagawin natin is itong iPhone 11. Yes, I have here the iPhone 11. I've been using this for quite some time. Mga 3 years na rin siya. Ganun na siya katagal, no? But I will be doing a review if this 2025 worth it pa ba tong phone na to, no? The iPhone 11. Yeah, so if you're someone interested or thinking to buy an iPhone like this, yes, this video is for you. Please keep on watching. The way your body syncopates, you're driving me crazy. If you're new to my channel, welcome. If you're here for quite some time now, welcome back. Yes guys, help me reach 20,000 subscribers. Super close na tayo. Parang nasa 19,530 plus na tayo. 540. So parang ilan na lang kailangan natin? 460, no? And then we're gonna celebrate na our 20,000 subscribers. Help me guys naman, no? Reach that 20,000 subscribers. So sige, simulan na natin guys. By the way, I will be doing another review for iPad 10th generation naman. So more than a year ko na siyang ginagamit. Ito yung parang iPad ko talaga. Ito yan siya. So I will be doing a review naman about this iPad 10th generation. Sana antayin nyo yan, no? But for now, sige, pag-usapan na muna natin tong iPhone 11. Yes, actually, akin to, no? Binigay sa akin to. But then, pinagamit ko na lang sa wife ko. So this is what she's using as her main phone, iPhone 11. So simulan natin sa presyo, guys. Worth it pa ba ang iPhone 11 in the context of price, no? Yung presyo niya, if you're gonna take a look at the Apple Philippines na website nila, nasa 17,990 ang presyo niya. Syempre, brand new yun. Kung tatanungin niyo ako, meron pa ba nito sa mga Apple? Pahirapan na, syempre, kasi alam naman natin yung mga Apple stores. Kadalasan na sinisell na lang nila dun sa store nila is yung mga recent na talaga, which is the 16 Pro Max and the 15 Pro Max, syempre, no? Pero, makakahanap at makakahanap pa rin kayo dyan. Ano ba yung isang store nila? Beyond the Box ba yun? Something? Tiyaga lang if you really want to buy a brand new iPhone 11 na talagang sa Apple Store. Nasa ganun yung presyo niya, 17,990. Kung hindi naman kayo sobrang arte or gusto niyo lang bumili ng iPhone 11 na brand new, syempre marami na rin kayong pwede mabilhan ng mga reseller. No? Sa Green Hills, madami. Baka nasa 15 to, siguro 13 to 15,000 ang presyo nito kung sa mga ganun kayo bibili. Ngayon, kung hindi naman kayo maarte talaga at gusto niyo lang gumamit ng iPhone 11, syempre marami na dyan online. Siguro may mga 10K makakahanap na kayo. Actually, ang gusto kong color dito sa iPhone 11, yung color white talaga. Sobrang aesthetic talaga sa akin ng iPhone 11 na white. Parang ang linis-linis niya, ang sarap niya gamitin. Sadly, hindi yun yung color ng iPhone 11 ko. It's actually color black, no? Okay rin naman siya, actually. Yan, nilagyan ko lang, kaya napansin nyo, no? Parang meron siyang, yung nilalagay natin sa screen natin, yung parang protector. Dito din sa case, kaya medyo mabilis lang siyang para makita yung mga bakat ng kamay, gano'n. Wala, inalagaan ko lang rin to, no, nung ginagamit ko pa siya. So, yun yung color niya, yun yung price niya, guys. In terms of price naman, syempre hindi pa rin siya sobrang mura kasi maganda pa rin talaga yung iPhone 11. No? So, in terms of build quality, in terms of design, look at that. Especially kapag brand new to. At lalo na kapag color white nga, no? Kasi gandang-ganda talaga ako sa color white. Parang ang aesthetic niya, ang social niya, tingnan, parang ganun baga. Syempre sa iPhone 11 naman, di ba? Meron tayong 11, 11 Pro, 11 Pro Max. I'm also using the iPhone 11 Pro Max. Again, I did a review for that. You may want to take a look at that. Nasa YouTube channel ko lang yon, no? So, in terms of camera naman, sige, tingnan nyo na lang yung camera niya, guys, ha? Kasi, kayo na lang din mag-decide. Kasi, para sa akin, di ba, gumagamit naman tayo ng iPhone 11, ng iPhone 11, I mean, ng mga iPhone series, no? Dahil sa camera niya, pang video, pang picture, tingnan nyo naman, sobrang ganda pa rin niya. Actually, may mga time na ito pa rin yung ginagamit ko pang video ko, tsaka pang picture ko. So, syempre, pagdating sa, yan, para may iba kayong option. Yes, nasa room ako actually. Diba? Ang ganda pa rin niya. Considering gabi siya ha, guys, paano pa kapag outdoor, tapos maliwanag. So, mas maganda talaga to. Ito yung video niya. Pakita ko rin yung video sa inyo. Tingnan nyo. Ayan, sa bintana namin. Gabi kasi.
Kaya wala na talaga halos makita. Yan yung video niya. It's still a very quality, no, na camera for both picture at saka syempre video na rin. So in terms of that, syempre maganda pa rin talaga tong iPhone 11. It's still a yes for me, no, kung camera at camera lang rin naman ang pag-uusapan. So aside from camera, sabi ko nga sa inyo guys, in terms of design naman niya tsaka build quality, kung titingnan nyo naman, hindi naman rin talaga outdated yung design niya. Kasi diba ganito rin naman yung itsura ng mga 15 tsaka mga iPhone 14, di ba, mga ganon. Pero syempre yung iPhone 16 Plus, yung nag-iba na lang siya. Pero kung tatanungin nyo ako, very simple kasi ng design ng iPhone 11. Kaya gusto ko rin siya. Actually, in terms of design naman, tsaka build quality, parang hindi rin naman talaga siya sobrang nalalayo. Ito lang para sa akin, like kung medyo nahihirapan talaga kayo, 'di ba, ma-avail yung mga matataas talaga na iPhone like 15 Pro Max, 14 Pro Max, ang pinaka entry level na okay, itong 11 talaga. Marami nagsasabi yung iPhone X daw and all that, pero para sa akin itong 11 talaga, guys. Kasi iba rin yung quality niya. Nakita niyo naman kanina yung picture, 'di ba? Tsaka yung video na sample. Maganda rin talaga yung quality niya, guys. And syempre, para sa akin ang simple kasi nitong iPhone 11, parang paggamit mo to, hindi ka, alam mo yun, parang may connotation, oh, yan simple pero rock. Parang ganun siya sa akin pagdating sa design niya. So, i-remind ko lang kayo guys, tingnan nyo naman, actually 64GB lang tong iPhone 11. Buti na lang yung wife ko kasi siya na yung gumagamit nito. Hindi naman sobra siyang mahilig mag-install na mga kung ano-anong app, ganyan. Pero, konti na lang naman yung parang tingnan nyo, yung nagamit niya, diba? Ay, sa software yan Pero yung nagamit niya, meron pa siyang 14GB na lang, 'di ba? Out of 64GB. Again, guys, 'di ba, paulit-ulit ko kayo nire-remind, if you're someone na alam mo 'yon, gusto mo talagang mag-avail or bumili ng iPhone 11, whether 11 Pro Max or Pro or whatever iPhone is that, no? You always go for a higher memory. O yung capacity niya dapat at least minimum 256GB kasi ang iPhone kasi mas mama-maximize mo talaga siya kapag mataas yung memory niya. Like syempre pang video, pang picture, tsaka pang install na mga kung anong app. So mas maganda na ang bilhin mo talaga mataas na ganon. Ito yung software niya, yan. Ano naman, dahil nga 3.85GB yung kailangan nitong iOS 18.2, no? Yan, syempre makaka-install pa rin to na mga recent na software. Meron lang talagang software na nilabas ang Apple, if I'm not mistaken, nasa, hindi ko alam kung 19 year or wala pa yata 20, pero 18 point something, no? Na software na hindi siya pang 11 series. Kasi pang mga bagong iPhone na yon, like 16 Pro Max, saka 15 series, no? Kasi mga AI na yun kasi 'di ba yun na yung isa sa main feature talaga ng mga recent na iPhone din, mga AI, mga ganun siya. So artificial intelligence, pero Apple Intelligence ang tawag nila dito sa Apple, na sa iOS. So yun siya guys, in terms of software naman and all that, hindi pa rin naman talaga sobrang outdated nitong iPhone 11. So you will still be able to enjoy this phone, this iPhone, in case mag-decide kayo this 2025. To answer the question, if worth it ba ang iPhone 11 this 2025, actually for me, yes, it's still worth it. Sinabi ko na kanina na ito na yung entry level, or ito na yung pinaka siguro na worth it, especially this 2025. Kasi para sa akin yung mga X and all that, hindi na sila worth it na gamitin, no? Lalo na kung kinukonsider nyo to as your main phone. Yung mga yon as your main phone. Pero ito kasi si iPhone 11, pwede nyo pa rin siyang gamitin as your main phone. I still think na kaya pa rin niya, uubra pa rin siya, no? In the context of kahit na madami ng mga bagong iPhone, uubra pa rin siya. Para lang sa akin, guys, no? It's still a yes for me. Hindi pa rin siya outdated para sa akin. Pero ito na yung pinaka-last. By 2026, siguro ibang usapan na yun. Baka hindi na rin worth it ang iPhone 11 by that time. Feeling ko hanggang ngayon taon na lang rin talaga siya. Yung maganda talaga as your main phone, no? Especially yun nga, sa konteksto ng Apple yung mga software niya and all that, yung mga features niya, ganon. Yun lang naman para sa akin. I don't know with you guys if you have something to share, share nyo lang below sa comment section. And that's all for this video, guys. Again, guys, help me reach 20,000 subscribers. Please click that subscribe button there. Thank you, guys. I'll see you again next time. Bye-bye. The way your body syncopates, you're driving me crazy.